Sa isang baryong nakatago sa paanan ng bundok ay naninirahan si Luningning, isang batang albularyo na kinikilalang may kakaibang galing sa panggagamot. Bata pa lamang siya ay natutunan na niya ang mga sinaunang dasal at orasyon mula sa kanyang lola na siyang nagturo sa kanya bago ito pumanaw. Sa tuwing may nagkakasakit o nadidisgrasya sa baryo, si Luningning ang agad na tinatawag. Ang kanyang mga kamay ay tila may himala at ang mga halamang gamot na kanyang inihahanda ay laging nakakapagbigay ng ginhawa. Ngunit sa kabila ng paggalam ng marami, may ilan ding natatakot sa kanya. May mga usap-usapan na kakaiba raw ang dugo ni Luningning at hindi basta-basta mortal ang kanyang pinagmulan. Tahimik lamang siya sa lahat ng bulong at tsismis at mas pinipiling ituon ang sarili sa pagtulong. Sa gabi, kapag natatapos na ang kanyang mga gawain, mahilig siyang lumakad sa gilid ng gubat upang mangalap ng mga dahon at ugat na kailangan niya. Doon siya nakakahanap ng katahimikan at pakiramdam niya ay may koneksyon siya sa paligid na hindi niya maipaliwanag. May mga pagkakataong naririnig niya ang mga bulong ng hangin. Isang gabi, habang may dala siyang basket ng mga halamang gamot, nakarinig siya ng mahina ngunit malalim na ungol mula sa ilalim ng isang punong kahoy. Nang lapitan niya ito, tumambad sa kanya ang isang nilalang na hindi niya agad mawari. Ang anyo ng lalaki ay nakahandusay, sugatan ang katawan, at bagamat kaanyuan ng tao, may kakaibang liwanag ang balat at tila kumikislap ang mga mata. Dahan-dahan siyang lumapit at napansin ang hiwa sa balikat nito na parabang mula sa isang matalim na espada. Doon niya unang nakilala si Benjamin, isang engkanto na hindi niya alam ay magpapabago sa takbo ng nakising si Benjamin sa mahihinang yabag ni Luningning na papalapit sa kanya. Bahagya niyang iminulat ang anyang mga mata at nakita ang dalagang may dalang basket ng mga halamang gamot. Sa kabila ng kanyang matinding sugat, ay napansin niyang kakaiba ang presensyang dala ng babae. Tila may liwanag na nagmumula sa kanya. Nagtama ang kanilang mga paningin at saglit na natigilan si Luningning. Ngunit nanaig ang awa at tagiging albularyo. Lumuhod siya sa tabi ng engkanto at maingat na tiningnan ang sugat nito. Malalim ang hiwa at parang hindi ito basta gawa ng tao. May bahid ng kakaibang enerhiya. Kumuha siya ng mga dahon mula sa kanyang basket at piniga ang tatas nito upang ipahid sa sugat ni Benjamin. Habang ginagawa niya ito, ay napansin niyang parang bumabagal ang kanyang hininga at unti-unting nagiging maayos ang pintig ng puso nito. Nang hawakan ni Luningning ang balat ng engkanto, bigla niyang naramdaman ang kakaibang imit na dumaloy sa kanyang kamay, para bang may naguugnay sa kanilang dalawa. Bahagya siyang kinabahan, ngunit hindi niya iniwan ang ginagawa. Sa wakas ay nakapagsalita si Benjamin, mahina ngunit malinaw ang tinig. "Sino ka, dalaga? Bakit mo ako tinutulungan?" Mahinahon siyang ngumiti at sinagot ito, "Ako si Luningning, albularyo ng baryo. Hindi ko kayang pabayaan ang sino mang nangangailangan." Napatingin ng mas matagal si Benjamin sa kanya at tila may pagtataka sa kanyang mga mata. "Hindi lahat ng tao ay handang lumapit sa tulad ko." Mahina niyang sambit bago muling pumikit. Inagmasdan ni Luningning ang nilalang na ngayon ay nasa kanyang harapan. Sa unang pagkakataon, pakiramdam niya ay may kakaibang ugnayan siyang hindi maipaliwanag. Hindi niya alam na ang desisyong ito, ang simpleng pagtulong sa isang sugatang engkanto, ang magiging simula ng mas malaking pagbabago sa kanyang buhay at sa buong baryo. Maingat na dinala ni Luningning si Benjamin sa isang kubo na malapit lamang sa gilid ng gubat. Doon niya mas maayos na naasikaso ang mga sugat ng engkanto. Gumamit siya ng pinaghalong halamang gamot at sinaunang dasal na itinuro ng kanyang lola. Habang pinapahid niya ang mga dahon na piniga niya sa sugat, napansin niyang mas mabilis itong kumikilos kaysa sa karaniwang tao. Sa bawat dampi ng kanyang kamay ay tila may kakaibang enerhiya na sumasabay,
na para bang tumutugon ang katawan ng engkanto sa kanyang kakayahan. Habang ginagamot siya, ay muling nagmulat ng mata si Benjamin. Mahina, ngunit matalim ang kanyang tingin, puno ng pagtataka. Hindi ko akalaing may isang mortal na kayang hawakan ang sugat ng isang tulad ko nang hindi natatakot, wika niya. Napatingin si Luningning sa kanya at bahagyang ngumiti. Sa akin, sugat pa rin iyan at ako'y may tungkulin na gamutin kung anuman ang aking makita. Mahinahon niyang sagot. Napangiti si Benjamin sa simpleng tugon ng dalaga. Ngunit kita sa kanyang mga mata ang pasasalamat. Sa mga susunod na araw, bumalik si Luningning sa kubo upang siguraduhing gumagaling si Benjamin. Unti-unti nilang nakilala ang isa't isa. Nalaman niyang galing si Benjamin sa isang lipi ng mga engkanto na madalas ay hindi nagpapakita sa tao. Ngunit sa hindi maipaliwanag na pangyayari, napasama siya sa isang labanan laban sa kanyang mga kauri at nagtamo ng sugat. Sa bawat gabi na sila'y nagkakasama, nararamdaman ni Luningning ang kakaibang aliw na dulot ng kanyang presensya. Ang dating katahimikan ng gubat ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Hindi niya maipaliwanag kung bakit tila lumalapit ang kanyang puso sa nilalang na hindi niya dapat kinasasabikan. At sa kabila ng panganib na dala nito, naramdaman niyang hindi na siya basta isang albularyo lamang, kundi isang taong unti-unting nadadala sa misteryo ng isang engkanto. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang koneksyon ni Luningning at ni Benjamin. Hindi lamang siya nagiging tagapagpagaling, kundi tila isang kaibigang handang makinig sa mga lihim ng isang nilalang na sanay na mamuhay sa dilim ng kagubatan. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas ng kubo, pinagmamasdan nila ang maliwanag na buwan. Tahimik si Benjamin, ngunit halatang may iniisip na mabigat. Napansin iyon ni Luningning at maingat siyang nagtanong, ano ba talaga ang dahilan kung bakit napadpad ka rito? Huminga ng malalim si Benjamin bago sumagot. May sumpa na nakatali sa aking kaluluwa. Kung hindi ko ito mapuputol, tuluyan akong maglalaho. Ang tanging paraan para mabuhay ay ang makahanap ng isang mortal na handang ipagpalit ang kanyang kaluluwa sa akin. Nabigla si Luningning sa narinig. Hindi niya inakalang ganoon kalalim ang kanyang sitwasyon. Bakit ako? Mahinayang sambit. Halos hindi makatingin sa kanya. Ngumiti si Benjamin, ngunit bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Dahil may kakaibang lakas ang iyong dugo, nang hawakan mo ang aking sugat, naramdaman kong kaya mong maging susi upang maputol ang sumpang ito. Naramdaman ni Luningning ang bigat ng sinasabi niya. Alam niyang hindi ito simpleng kapalaran lamang. Ang kanyang kakayahan bilang albularyo ay matagal na niyang kinikilalang handog mula sa kanyang lola. Ngunit ngayon ay nalaman niyang maaaring mas malalim pa ang pinagmulan nito. Sa kabila ng takot, hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang ugnayan kay Benjamin. Sa bawat titig nito, tila may awang umaakit sa kanyang puso. Kinagabihan, habang siya ay nag-iisa sa kanyang silid, hindi mapakali si Luningning. Iniisip niya ang posibilidad na maging bahagi ng sumpa ni Benjamin. Takot ang nangingibabaw, ngunit kasabay nito ay isang damdaming hindi niya pa nararanasan. Isang damdaming nagsasabing baka nga nakatadhana silang magtagpo, kahit pa ang kapalit ay kanyang sariling kaluluwa. Kinabukasan ay nagtipon ang matatanda ng baryo sa harap ng bahay ni Luningning. Nabalitaan nilang may nilalang na kanyang inaalagaan sa kubo malapit sa gubat at nagdulot iyon ng pangamba sa buong pamayanan. Ang ilan ay natatakot na baka magdala ng kapahamakan si Benjamin at ang iba naman ay nag-aalala na baka magtanim ng galit ang mga engkanto laban sa kanila. Isang matandang babae ang lumapit kay Luningning at mariing nagbabala. Anak, hindi ligtas ang ginagawa mo. Ang mga engkanto ay mapanganib at hindi mo alam kung ano ang kanilang tunay na pakay. Napayungo si Luningning, ngunit pinanatili niyang tahimik ang kanyang damdamin.
Pagbalik niya sa kubo ay sinalubong siya ni Benjamin. Kita niya sa mga mata nito ang pag-aalala. Narinig ko ang bulungan ng mga tao, wika nito. Alam kong hindi nila ako matatanggap at baka pati ikaw ay madamay. Ngunit pinili ni Luningning na manatiling matatag. Hindi ko sila sisihin kung natatakot sila, ngunit hindi ko rin kayang iwan ka. Alam kong may dahilan kung bakit tayo nagtagpo. Kinagabihan, muling nagsalita si Benjamin tungkol sa sumpa na kanyang pasan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga kauri ay hindi titigil hanggat hindi siya bumabalik o tuluyang naglalaho. Kung ako'y hindi makakahanap ng kaluluwang makikipagpalit, ang aking oras ay matatapos, ani Benjamin. Naramdaman ni Luningning ang bigat ng katotohanan iyon. Nung mapagtulak sa kanya palayo, lalo siyang nahatak ng awa at paggalinga. Sa kabila ng mga babala ng matatanda, mas nanaig ang kanyang pagnanais na maging sandigan ni Benjamin. Sa mga gabing magkasama sila, lalong naging malinaw kay Luningning na hindi na lamang ito usapin ng tungkulin bilang albularyo. Unti-unti ang kanyang puso ay nahuhulog sa nilalang na minsang itinuring na kaaway ng kanilang mundo. At sa kabila ng lahat ng panganib, pinili niyang manatili kahit ang kapalit ay hindi niya palubos na nauunawaan. Isang gabi, habang nag-iipon ng mga halamang gamot si Luningning, biglang dumating ang dalawang matatanda mula sa baryo. May dala silang mga sulo at mariing itinuro ang gubat. Narinig naming may kakaibang liwanag at ingay doon, sabi ng isa. Kung tunay na engkanto ang sinasabi naming nilalang, dapat mo siyang iwan bago pa tayo magdusa. Nanatiling tahimik si Luningning at pinakinggan sila. Ngunit sa kanyang puso ay alam niyang hindi niya basta kayang talikuran si Benjamin. Nang umalis ang matatanda, ramdam niyang lumalaki ang agam-agam ng kanyang mga kababaryo. Pagbalik niya sa kubo ay nakita niyang nakatanaw si Benjamin sa malayo. Tila may inaabangan. Nararamdaman kong malapit na silang dumating. Mahinang wika nito. Ang mga kauri kong hindi sang-ayon sa aking pagpupumilit na manatili rito. Hindi nila hahayaan na makipag-ugnayan ako sa isang mortal. Napapitlag si Luningning at agad na lumapit. Ano ang ibig mong sabihin? May darating ba upang saktan ka? Tumango si Benjamin at tiningnan siya ng mariin. Oo. At hindi lang ako ang malalagay sa panganib. Kapag natuklasan nilang ikaw ang nagligtas sa akin, ikaw rin ay kanilang isusumpa. Nag-alab ang tapang sa dibdib ni Luningning. Bagamat natatakot, naalala niya ang mga orasyon at dasal na iniwan ng kanyang lola. Alam niyang hindi siya ganap na walang laban. Kinagabihan, habang pareho silang nakaupo sa loob ng kubo, inilahad ni Benjamin ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang sa kanya. Hindi ko dapat ipahamak ang isang tulad mo, ngunit nararamdaman ko'ng nakatadhana ang pagkikita natin. Kung may mangyari man, nais kong malaman mong ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa akin. Napaluha si Luningning sa mga salitang iyon at sa unang pagkakataon, buong puso niyan inamin sa sarili na ang kanyang damdamin para kay Benjamin ay higit pa sa pagkalinga. Siya'y umiibig na sa engkantong piniling lumaban sa sariling kapalaran. Kinabukasan ay mas nabing malinaw kay Luningning ang bigat ng pasanin ni Benjamin. Habang nagpapahinga ito, ikinuwento niya ang tunay na likod ng sumpa. Matagal na raw siyang piniling tagapagmana ng isang kapangyarihang ipinagbabawal sa kanilang lahi, isang kapangyarihan na nagmula sa liwanag at dilim. Ngunit dahil tumanggi siyang sundin ang kanilang pinuno at gamitin iyon laban sa mga mortal, isinumpa siya. Ang sumpa ay mabubura lamang kung may isang kaluluwang mortal na handang magsanib sa kanya, kapalit ng kanyang unti-unting pagkawala. Habang ikinukwento niya ito, bakas ang panghihina sa kanyang tinig at ramdam ni Luningning ang tindi ng bigat na dala niya. Kung hindi ko makakamtan ang kaluluwang iyon bago ang huling yugto ng buwan, tuluyan akong mawawala. Malungkot na sabi ni Benjamin.
Natigilan si Luningning, ramdam ang malamig na kilabot na dumaan sa kanyang katawan. Hindi siya agad nakapagsalita. Alam niyang kung magpapatuloy ito, kailangan niyang pumili sa huli. Ngunit kasabay ng takot, dama rin niya ang awa at pagmamahal na unti-unting lumalago sa kanyang puso habang naglalakad siya pauwi sa baryo upang kumuha ng mas marami pang halamang gamot. Biglang may sumalubong sa kanya na malamig na hangin. Sa di kalayuan ay nakita niya ang anino ng 3 nilalang na tila dumadampi sa lupa, ngunit hindi ganap na lumalakad. Naramdaman niyang sila'y mga engkanto ring naghahanap kay Benjamin. Nagmadali siyang bumalik sa kubo at binalaan ito. Paparito na sila, hindi ngunit imbes na matakot, mahina lamang nang ngumiti si Benjamin at hinawakan ang kanyang kamay. Hindi na ito tungkol lamang sa aking sumpa. Ikaw na ngayon ang dahilan kung bakit nais kong manatili. Napalunok si Luningning, hindi alam kung matatakot o matutuwa sa narinig. Sa sandaling iyon ay nagpasya siyang hindi na siya aatras. Anuman ang mangyari, handa siyang harapin ang panganib. Sapagkat natutunan na niyang hindi lamang kapalaran ng isang engkanto ang kanyang pinoprotektahan, kundi ang damdamin niyang hindi na niya kayang itanggi. Sa mga araw na lumipas, hindi na maitatanggi ni Luningning ang lalim ng kanyang damdamin para kay Benjamin. Bawat umaga na makita niya itong gising at buhay ay tila isang panibagong pag-asa. Ngunit sa likod ng lahat ng yon ay dumadalas din ang kanyang pangarap na puno ng babala. Madalas niyang makita sa kanyang panaginip ang larawan ng 200, isa patungo sa liwanag at isa patungo sa kadiliman. Sa gitna ng daan ay nakatayo si Benjamin na katan, at siya lamang ang may hawak ng susi. Pagkagising niya, ramdam niya ang bigat ng mga panitain, ngunit mas pinili niyang manahimik kaysa ikwento ito sa kanya. Samantala, si Benjamin ay lalong naging bukas tungkol sa kanyang kalagayan. Ikinuwento niya kay Luningning na ang kanyang mga kalaban ay hindi lamang basta nais siyang ibalik, kundi gusto rin siyang iparusa dahil sa kanyang paglabag. Ang kanyang pagmamahal sa isang mortal ay isang pasalanang hindi tinatanggap sa kanilang mundo. Hindi kanila patatawarin kapag nalaman nilang pinili kitang lapitan. Malungkot niyang sambit habang magkasamang nakatingin sa kumikislap na ilog sa ilalim ng buwan. Nag-alinlangan si Luningning. Hindi dahil sa kanyang damdamin, kundi dahil alam niyang sa tuwing lumalapit siya kay Benjamin, ay mas lalo siyang inilalayo sa kanyang mga kababaryo. Ramdam niya ang malamig na tingin ng mga tao, ang mga bulungan sa likod ng kanyang likuran, at ang panghuhusga na baka siya'y tinatablan na ng kapangyarihan ng engkanto. Ngunit sa bawat pagkakataong mahawakan siya ni Benjamin, naglalaho ang lahat ng takot. Isang gabi, habang magkasama silang naglalakad sa gilid ng kagubatan, biglang huminto si Benjamin at tiningnan siya ng matagal. Luningning, bago pa dumating ang aking mga kauri upang kunin ako, nais kong marinig mo ito. Hindi lamang ako nabubuhay dahil sa iyong mga gamot at dasal. Nabubuhay ako dahil sa iyo. Mahal kita. Napanganga si Luningning, nanginginig ang dibdib sapagkat iyon ang unang beses na malinaw na inamin ng engkanto ang damdaming niyang matagal na niyang nararamdaman. Sa sandaling iyon, alam niyang ang kanilang pagmamahal. Pagtatapos ng pagtatapat ni Benjamin ay tila nag-iba ang mundo ni Luningning. Hindi na siya makatulog ng payapa sapagkat paulit-ulit niyang naaalala ang mga salitang pinipiwan ng engkanto. Ang damdamin niya ay tila pinagtibay, ngunit kasabay nito ay dumating ang mabigat na tatanungan. Handa ba siyang tanggapin ang lahat ng panganib na kasama ng pagmamahal na iyon? Habang nakaupo siya sa gilid ng kanyang higaan, napatingin siya sa mga halamang nakasabit sa dingding, mga halamang dati sagot sa lahat ng problema ng kanyang baryo. Ngunit na yung kaharap niya ang sumpa ni Benjamin, pakiramdam niya ay wala ng bisa ang mga ito. Ang lunas na hinahanap niya ay hindi kayang ibigay ng kahit anong dahon o ugat. Sa mga susunod na araw, lalong naging malapit si Luningning kay Benjamin.
Kapag naglalakad siya sa gubat upang mangolekta ng mga halamang gamot, laging sumasabay ito sa kanya. Kapag napapagod siya, inaabot siya ng kamay nito at sa bawat hawak ay dama niya ang init na hindi mula sa mundong kanyang kinagisnan. Ngunit kasabay ng mga matatamis na sandaling ito ay ang pagdami ng panganib. Dumalas ang kakaibang hangin sa paligid ng baryo. May mga hayop na biglang naglalaho. At may mga batang umiiyak na para bang may nakikita silang hindi maipaliwanag. Isang gabi, muling nagpakita ang mga matatanda sa harap ng bahay ni Luningning. Nararamdaman naming may paparating na kapahamakan. Mariin nilang sabi, ang engkanto na pinoprotektahan mo ang dahilan ng lahat ng ito. Kung hindi mo siyang iiwan, pati ang baryo ay madadamay. Napayuko si Luningning at hindi agad nakasagot. Sa loob niya ay may nang gabing iyon, humarap siya kay Benjamin at sa unang pagkakataon ay buong tapang niyang sinabi, hindi ko alam kung saan tayo dadalhin ng lahat ng ito, ngunit hindi kita kayang talikuran. Kahit buong baryo ang tumutol, pipiliin pa rin kitang ipaglaban. Napatingin si Benjamin sa kanya na may halong gulat at paghanga. At sa mata nitong kumikislap sa ilalim ng buwan, nakita ni Luningning ang isang tangakong magbabago sa takbo ng kanilang kapalaran. Kinabukasan ay nagising si Luningning sa ingay mula sa baryo. Nang siya'y lumabas, nakita niya ang mga kababayan niyang nagkakagulo. May mga tao umiiyak at may ilan na sugatan. Sa gitna ng kaguluhan ay natanaw niya ang mga nilalang na hindi niya pa kailanmang nakita ng malinaw noon. Mga mata nilang kumikislap sa dilim, balat na parang usok, at tinig na umaalingaw-ngaw na tila nagmumula sa hangin. Sila ang mga engkantong kalaban na hinahanap si Benjamin. Pumasok sa kanyang dibdib ang matinding kaba, ngunit kasabay nito ay umigting ang kanyang tapang. Agad niyang binalikan si Benjamin sa kubo at sinabi ang nangyayari. Nakita niya ang biglang pagdilim ng mukha nito. Sila na nga. Aniya, mahina ngunit matalim ang boses. Hindi ko akalaing susugod sila ng ganito kabilis. Sinubukan niyang tumayo kahit hindi pa lubos na magaling ang sugat, ngunit pinigilan siya ni Luningning. Hindi ka makakalaban sa lagay mo. Ako muna ang haharap. Nabigla si Benjamin at mariing tumutol. Hindi mo alam ang kapangyarihan nila, Luningning. Maaari kang masaktan. Ngunit hindi siya natinag. Kinuha niya ang mga halamang inihanda at nagsimulang mag-orasyon. Ang mga dasal na minsan ay ginamit lamang niya para sa mga may lagnat at sugat. Ngayon ay kanyang sinubukang gamitin laban sa mga nilalang na hindi bahagi ng mundong mortal. Sa unang pagkakataon, ay naramdaman niya ang bigat ng kapangyarihan na dumadaloy sa kanyang katawan. Parang may gumigising na lakas sa kanyang dugo. Lumabas siya sa gitna ng kaguluhan at sa pagharap sa mga engkanto ay iniangat niya ang kanyang kamay at buong lakas na bigkas ang mga salitang iniwan ng kanyang lola. Sa kabila ng takot, isang liwanag ang bumalot sa paligid at saglit na umatras ang mga kalaban. Sa likod niya, ay lumabas din si Benjamin, pinilit na lumaban, magkatabi silang humarap sa panganib at sa unang pagkakataon, nagsanib ang kapangyarihan ng isang albularyo at ng isang engkanto upang ipagtanggol ang baryo laban sa nalalapit na kapahamakan. Gumupa ang unang pag-atake ng mga engkantong kalaban, ngunit alam ni Luningning na hindi iyon ang huli. Habang nagpapahinga sila ni Benjamin sa loob ng kubo, ramdam niya ang tensyon sa paligid. Tahimik ang gabi, ngunit tila may nakatagong mga matang nakamasid mula sa dilim ng kagubatan. Habang nakaupo siya sa tabi ni Benjamin, napansin niyang pinagmamasdan siya nito ng seryoso. Luningning, mahina nitong wika. Hindi mo na dapat ginagawa ito. Hindi ikaw ang dapat humaharap sa kanila. Ako ang may kasalanan. Ako ang dapat magdusa. Ngunit agad siyang umiling. Hindi mo na kailangang mag-isa sa laban na sandaling natahimik si Benjamin
At sa katahimikang iyon ay naramdaman ni Luningning ang bigat ng kanyang damdamin. Sa wakas ay nagsalita ito muli. Mahal kita, Luningning. Ngunit ang pag-ibig na ito ay maaaring maging kapahamakan mo. Napatitig siya sa mga mata ng engkanto at doon niya nakita hindi lamang ang pagod at sakit, kundi pati ang tunay na pag-ibig na matagal nang tinatago nito. Napaluha si Luningning, ngunit ngumiti siya. Kung ang pag-ibig na ito ang kapahamakan ko, handa kong tanggapin. Mas mabuti nang mahalin ka kaysa mabuhay ng walang saysay. Ngunit bago pa niya tuluyang masabi ang lahat, biglang lumakas ang ihip ng hangin sa labas. Umalinaw-naw ang kakaibang tinig na tila nagmumula sa liblib na bahagi ng kagubatan. Ang mga ilaw ng sulo sa baryo ay nagsimulang mamatay isa-isa, at ang mga aso ay tahol ng tahol na para bang may paparating na panganib. Alam nilang paparating na muli ang mga kalaban, ngunit sa gabing iyon, may pagbabago sa kanilang dalawa. Hindi na lamang sila nagtatanggol ng isa't isa bilang mortal at engkanto, kundi bilang dalawang pusong pinagbiklod ng pag-ibig, handang harapin ang kapalaran ng magkasama. Sumiklab ang takot sa buong baryo nang tuluyang lumitaw ang mga engkantong kalaban. Mula sa makapal na uso ay nagsilabasan sila. May mahahabang anyo at mga matang kumikislap na tila apoy. Ang ilan sa kanila ay may dalang sibat na kumikislap sa dilim at ang iba na may tinig na parang naguutos sa hangin upang magdulot ng takot. Ang mga tao sa baryo ay nagsisigawan at nagtakbuhan, nagtatago sa kanilang mga bahay na para bang wala ng ligtas na sulok. Sa gitna ng kaguluhan, lumabas si Luningning at humarap sa kanila. Ramdam niya ang takot, ngunit hindi niya pinahalata. Inalala niya ang mga orasyon at aral na iniwan ng kanyang lola. Pinilit niyang palakasin ang kanyang tinig at nagsimula siyang bigkasin ang mga dasal na pamproteksyon sa buong baryo. Habang ginagawa niya ito, nagningning ang mga halamang nakasabit sa kanyang baywang, tila sumasabay sa kanyang tinig. Ngunit napansin niya ring hindi sapat ang kanyang lakas upang tuluyang lumabas si Benjamin. Sugatan pa rin ngunit may alab ang kanyang mga mata. Tumayo siya sa tabi ni Luningning at itinapat ang kanyang palad sa mga kalaban. Isang liwanag ang biglang bumalot mula sa kanyang katawan. Isang uri ng kapangyarihan na hindi pa nakikita ni Luningning. Ngunit kasabay ng paglabas ng liwanag ay ang matinding pag-ubo niya, senyales ng kanyang panghihina. Lumapit sa kanila ang isa sa mga pinuno ng kalaban at nagsabing, "Isuko mo na ang iyong sarili. Benjamin, hindi mo kayang takasan ang iyong sumpa." At ang mortal na lumingon si Luningning kay Benjamin. At sa kabila ng panghihina nito ay mahigpit siyang tumango. Tila nagsasabing hindi sila susuko. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Luningning na ang laban na ito ay hindi na lamang tungkol sa kaligtasan ng baryo, kundi tungkol sa pagpapatunay ng kanilang pag-ibig at paninindigan laban sa tadhana. Siya mismo ang nagdesisyon na manatili, at sa unang pagkakataon, buong tapang niyang isinugal ang lahat para sa kanya. Dumapo ang katahimikan saglit matapos ang pagbabanta ng mga engkanto, ngunit mabilis itong napalitan ng tensyon nang lumapit ang kanilang pinuno. Ang kanyang presensya ay napakabigat, halos mabali ang tuhod ng mga nakasaksi. Nakita ni Luningning ang takot sa mga mata ng kanyang mga kababaryo. Ngunit imbes na umatras, mas lalo siyang tumindig. Hinarap niya ang pinuno ng mga kalaban at buong tapang na nagsalita, "Kung ako ang nais mong saktan, bito na ako. Huwag ninyong idamay ang aking baryo." Nagulat si Benjamin sa kanyang sinabi at mabilis siyang sumabat, "Hindi, Luningning. Hindi ka maaaring magsakripisyo para sa akin. Ako ang may kasalanan. Ako ang dapat humarap sa kanila." Ngunit hindi siya isang malakas na halakhak ang narinig mula sa pinuno ng mga engkanto. "Isang mortal na nagtatapang-tapangan," aniya. "Ngunit may kakaiba sa iyo. Ang dugo mo ay hindi pangkaraniwan." Nang marinig iyon, napakurap si Luningning.
Muling bumalik sa kanyang isipan ang mga bulong ng mga matatanda noon pa man, na may misteryo sa kanyang pinagmulan. Noon lamang siya lubusang nayanig sa posibilidad na baka may mas malalim na dahilan kung bakit siya naiiba. Ngunit bago pa man niya masagot ang sarili niyang mga tanong, biglang mabilis na pumagitna si Benjamin at ginamit ang natitira niyang lakas upang itaboy ang kalaban. Ang kanyang katawan ay naglabas ng liwanag na nakapagdulot ng saglit na pagkabulag sa mga nilalang. Ngunit halos mawalan siya ng malay sa biglaang paggamit ng lakas. Agad siyang inalalayan ni Luningning at naramdaman niyang lalong bumigat ang sitwasyon. Kung ipagpapatuloy nila ang laban ng wala pang handa, baka hindi na sila magtagumpay. Nang gabing iyon, matapos umatras pansamantala ang mga kalaban, nagpasya si Luningning na kailangan nilang humanap ng paraan. Hindi sapat ang orasyon at lakas na meron siya. Kailangan nilang tuklasin ang mas malalim na lihim ng kanyang pinagmulan at ng sumpa ni Benjamin, sapagkat doon lamang nila mahahanap ang tunay na kalutasan upang tapusin ang panganib na nagbabant. Matapos umatras ang mga engkanto ay nagkaroon ng katahimikan sa baryo, ngunit hindi iyon nagtagal sapagkat alam ni Luningning na babalik sila anumang oras. Habang nagbabantay sa tabi ni Benjamin na halos mawalan ng malay dahil sa labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan, napaisip siya sa mga salitang binitiwan ng pinuno ng mga kalaban. Ang dugo mo ay hindi pangkaraniwan. Paulit-ulit itong umuukit sa kanyang isip. Kung totoo yun, marahil ay may kinalaman ang kanyang pinagmulan sa lahat ng nangyayari. Kinuha niya ang lumang kahon na iniwan ng kanyang lola at doon niya muling binuksan ang mga papel at lumang kasulatan. Isa-isang binasa ni Luningning ang mga simbolo at dasal na nakaukit, hanggang sa madiskubre niya ang isang bahagi na matagal na niyang hindi pinapansin. Nakasaad doon ang kasaysayan ng kanilang angkan na may dugong nakaugnay sa mga nilalang ng ibang mundo. Napagtanto niyang hindi siya isang karaniwang mortal, kundi may halong dugo ng mga sinaunang engkanto. Doon niya naunawaan kung bakit likas sa kanya ang kapangyarihan at kung bakit siya ang naging susi sa pagliligtas kay Benjamin. Nang magising si Benjamin, agad niyang ibinahagi ang natuklasan. Hindi na nagulat ang engkanto, sa halip ay tumango ito na para bang matagal na niyang nararamdaman. Kaya ka naiiba, kaya mo akong nagamot, at kaya mong harapin ang aking mga kauri. Ikaw ang sagot sa sumpa ko, Luningning, sabi niya habang nakatingin ng mariin sa kanyang mga mata. Nabigla si Luningning, ngunit ramdam niyang totoo ang bawat salita. Sa sandaling iyon ay nagpasya siya. Hindi na siya tatakbo mula sa katotohanan. Kung siya ang susi, kung ang kanyang dugo at kaluluwa ang tanging makakapagligtas kay Benjamin at sa baryo, handa niyang harapin ang lahat ng kapalit. At sa pagdilat ng kanyang mga mata sa bagong kaalaman, naramdaman niyang unti-unting gumigising ang mas malakas na kapangyarihan sa kanyang loob. Mula nang matuklasan ni Luningning ang katotohanan tungkol sa kanyang pinagmulan, ay nagbago ang paraan ng kanyang pagtingin sa sarili. Hindi na lamang siya isang albularyo nagmamanipis ng mga halamang gamot, kundi isang nilalang na may ugnayan sa parehong mundo ng mortal at ng mga engkanto. Nang sumunod na araw, hinanap niya ang mga pinakamatatandang kasulatan sa kahon ng kanyang lola. Doon niya natagpuan ang tala tungkol sa isang ritual na kayang magsanib ng kaluluwa ng mortal at engkanto upang maputol ang anumang sumpa. Ang kapalit lamang ay matinding panganib sapagkat kung magkamali, parehong mawawala. Agad niya itong sinabi kay Benjamin. May paraan, mariin niyang sabi. Ngunit kailangan nating magsanib ng kaluluwa. Kung magtagumpay tayo, mawawala ang sumpa mo. Ngunit kung pumalpak, baka pareho tayong mamatay. Napatingin si Benjamin sa kanya, halatang naguguluhan. Hindi ko hahayaan na ipagsapalaran mo ang buhay mo para lamang sa akin. Wika niya.
Ngunit hindi siya natinag. Benjamin, hindi lang ito tungkol sa'yo. Kapag nawala ka, hindi titigil ang mga kauri mong gustong manalasa sa baryo. Kung gagawin natin ito, pareho tayong maliligtas, pati na rin ang mga matagal silang nagtitigan. At sa huli ay napabuntong hininga si Benjamin. Kung iyan ang nais mo, susubukan natin. Ngunit kailangan nating maging handa. Ang ritual na iyan ay hindi simpleng dasal o orasyon. Kakailanganin nito ang lahat ng lakas mo at ang lahat ng natitira sa akin. Sa gabing iyon, sinimulan nilang pag-aralan ang bawat hakbang ng ritual. Gumugol sila ng oras sa pag-uulit ng mga salita at sa paghahanda ng mga halamang kakailanganin. Habang ginagawa nila ito, lalong lumalim ang kanilang samahan. Sa bawat pagkakataong nagtatama ang kanilang mga mata, naroroon ang pangakong hindi sila bibitaw. Sa gitna ng panganib, mas lalo silang naging matatag. At sa puso ni Luningning, alam niyang kahit kapalit ang kanyang buhay, pipiliin niyang tapusin ang sumpang gumagapos kay Benjamin. Dumating ang gabi ng kabilugan ng buwan, ang oras na pinili ni Luningning at Benjamin upang simulan ang ritual. Tahimik ang baryo, ngunit ramdam nila ang mabigat na enerhiya na nakapaligid. Sa gitna ng gubat, naghanda sila ng bilog na gawa sa mga halamang nakasulat sa lumang kasulatan. Sa bawat gilid ng bilog ay may sindi ng kandilang gawa sa purong lamis ng niyog na hinaluan ng dugo ni Luningning. Nakatayo siya sa isang panig habang si Benjamin ay nasa kabila. At sa bago simulan ang ritual ay muling nagtanong si Benjamin. Luningning, sigurado ka ba? Kapag sinimulan natin ito, wala nang atrasan. Kung pumalpak tayo, pareho tayong mawawala. Napatitig siya sa mga mata ng engkanto at marahang tumango. Mas gugustuhin kong mawala kasama ka kaysa mabuhay na iniwan kang mag-isa. Kung ito ang paraan para tapusin ang sumpa, handa akong isugal ang lahat. Sa sagot na iyon ay nakita ni Benjamin ang lakas ng loob na hindi niya inaasahan sa isang mortal at mas lalo niyang naramdaman ang pagmamahal na sinimula ni Luningning ang pagbibigkas ng unang dasal at sinabayan ito ni Benjamin ng mga sinaunang salita mula sa kanyang lahi. Dahan-dahan, nag-iba ang ihip ng hangin, nagliyab ang apoy sa gitna ng bilog at nagsimulang lumitaw ang mga aninong tila gumagalaw. Ramdam ni Luningning ang bigat na bumabalot sa kanyang dibdib. Para bang hinihigop ang kanyang lakas. Ngunit kasabay nito ay dama rin niya ang init ng palad ni Benjamin na mahigpit na nakahawak sa kanya. Habang lumalalim ang ritual, ay biglang yumanig ang lupa at nagkaroon ng alinaw na boses mula sa paligid. Ang mga kalaban ay tila nakaramdam at nagsimulang lumapit mula sa kagubatan. Hindi pa man natatapos ang ritual, may bagong panganib na naghihintay at kinailangan nilang tapusin ang lahat. Habang patuloy ang kanilang pagbibigkas ng mga salita sa ritual ay unti-unting lumalakas ang pagyanig ng lupa. Ang apoy sa gitna ng bilog ay lumaki ng lumaki hanggang sa naging kulay bughaw ito at naglabas ng liwanag na sumisiklab pataas sa kalangitan. Ramdam ni Luningning ang bigat sa kanyang dibdib, para bang may bahagi ng kanyang kaluluwa na hinihila palabas. Sa bawat segundo ay nararamdaman niyang humihina ang kanyang katawan, ngunit hindi siya bumitaw. Hawak-hawak niya ang kamay ni Benjamin at doon niya nararamdaman ang init at tibay na nagpapalakas sa kanya. Ngunit biglang nagkaroon ng malakas na ugong mula sa kagubatan. Lumitaw ang mga kalaban, mas marami at mas mabagsik kaysa sa una. Ang kanilang pinuno ay sumigaw. Hindi ninyo matatapos ang ritual na iyan. Ang sumpa ay para sa iyo, Benjamin, at ang mortal na iyan ay isasama na rin namin. Mabilis na umikot ang mga nilalang sa paligid, naghahanda ng pagsalakay. Naramdaman ni Luningning ang takot, ngunit kasabay nito ay may kakaibang lakas na gumising sa kanyang loob. Sa sobrang bigat ng enerhiya, ay biglang bumukas ang kanyang mga mata, at sa unang pagkakataon ay nakita niya ang paligid sa ibang paraan. Ang bawat halaman, bato
at anino ay tila may sariling liwanag. Naunawaan niyang iyon ang bahagi ng kanyang dugong engkanto na unti-unting gumigising. Itinaas niya ang kanyang kamay at naglabas ng liwanag na humarang sa mga kalaban. Nabigla si Benjamin at napangiti sa kabila ng hirap. Iyan ang sinasabi ko, Luningning, ang kapangyarihan mo ay higit pa, ngunit hindi pa rin sila ligtas. Ang pinuno ng mga kalaban ay umatake mismo sa kanila, sumugod sa gitna ng bilog upang sirain ang ritual. Naramdaman ni Luningning ang panganib, ngunit hindi siya umatras. Buong tapang niyang hinarap ang pinuno. Alam niyang ang sandaling iyon ang magdidikta kung matatapos ba nila ang ritual o tuluyan silang malalamon ng sumpa. Mabilis na sumugod ang pinuno ng mga engkanto papasok sa bilog ng ritual. Dala ang matinding galit na para bang apoy na nagliliyab sa kanyang mga mata. Tumindig ang buhok ni Luningning sa tindi ng presensya nito, ngunit hindi siya umatras. Buong lakas niyang ipinagpatuloy ang dasal. Pinapuwersa ang kanyang tinig kahit nanginginig ang kanyang katawan. Ramdam niya ang mainit na pag-agos ng enerhiya mula sa lupa. Pumapasok sa kanyang mga paa at dumadaloy sa kanyang dibdib. Sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya basta mortal. May bahaging engkanto sa kanyang dugo na unti-unti nang bumabangon. Habang papalapit ang pinuno, ay sumigaw si Benjamin at agad siyang tumayo upang salubungin ito. Kahit nang hihina, ginamit niya ang natitirang kapangyarihan upang makabuo ng isang harang na liwanag. Tumama ang engkanto sa harang at nagliyab ang paligid. Nagkaroon ng malakas na pagsabog na nagpagulong sa kanila sa lupa. Napasigaw si Luningning at agad na bumangon. Hawak ang kanyang kamay, muling pinasigla ni Benjamin ang ritual. Ngunit alam nila na oras na lamang ang kanilang kalaban. Sapagkat kung hindi nila habang nagaganap ang labanan, nakita ni Luningning ang takot at pangamba sa mukha ng kanyang mga kababaryo na nakasilip mula sa malayo. Ang ilan ay nagdarasal, ang iba na may nakayakap sa kanilang mga anak. Sa puso niya ay sumiklab ang mas malakas na dahilan upang lumaban, hindi na lamang para kay Benjamin, kundi para sa lahat ng tao sa baryo. Kaya itinodo niya ang kanyang tinig, pinitiwan ang lahat ng dasal, at pinagsama ang kapangyarihan ng kanyang dugo at ng kanyang puso. Muling sumiklab ang apoy sa gitna ng bilog, at mula rito ay lumabas ang anyo ng isang sinaunang nilalang, animoy espiritu ng kanilang mga ninuno. Ang tinig nito ay nagbigay lakas kay Luningning at Benjamin. Ipagpatuloy ninyo at maging isa ang inyong kaluluwa. Sa mga salitang iyon, alam nilang hindi na sila maaaring umatras. Ang kanilang kapalaran ay nakaangkla na sa bawat salitang kanilang binibigkas. Patuloy ang pag-alog ng lupa habang ang espiritu ng mga ninuno ay nananatiling nakatingin kina Luningning at Benjamin. Ang kanilang tinig ay umalingangnaw sa buong paligid, tila ba galing sa lahat ng direksyon. Isang puso, isang kaluluwa, isang kapalaran, wika ng espiritu. Ramdam ni Luningning na ang bawat salitang iyon ay pumapasok sa kanyang dugo, nagiging bahagi ng kanyang pagkatao. Ngunit kasabay nito ay lumalakas ang kirot sa kanyang dibdib, parang may hinihila palabas na hindi niya kayang pigilan. Si Benjamin na ngunit hindi pa ring tumigil ang pinuno ng mga kalaban. Sa kabila ng liwanag na bumabalot sa bilog, pinilit nitong pumasok muli. Kasama ang ilan sa kanyang mga tadasunod, nagsimulang maghabis ng dilim na tila usok na gustong lamunin ang liwanag. Pumasok ang malamig na hangin sa loob ng bilog at halos masira ang kanilang konsentrasyon. Naramdaman ni Luningning na unti-unting humihina ang apoy sa gitna. Sa sandaling iyon ay bumulong muli ang espiritu. Ang ritual ay hindi lamang sa salita kundi sa puso. Kailangan ninyong magtiwala sa isa't isa ng buo, handang isuko ang lahat. Napatingin si Luningning kay Benjamin at sa isang iglap ay nagsalita siya. Kung ito ang huling pagkakataon, nais kong malaman mong mahal kita.
Napaluha si Benjamin, ngunit kumiti. At ako'y sa iyo luningning, magpakailanman. Pagkatapos ng mga salitang iyon ay biglang sumiklab muli ang liwanag. Ang apoy ay lumaki at bumalot sa kanilang dalawa. Tinaboy ang lahat ng dilim at nagpatalsik sa mga kalaban. Ang ritual ay pumasok sa pinakamahalagang yugto at ang kanilang mga puso ang magiging susi kung magtatagumpay o tuluyan silang mawawala. Sumiklab ang liwanag na bumalot kina Luningning at Benjamin. At sa tindi ng enerhiya ay tila naglaho ang lahat ng tunog sa paligid. Ang mga sigaw ng mga kalaban, ang hampas ng hangin, maging ang takot ng mga tao sa baryo ay napalitan ng nakabibinging katahimikan. Ramdam ni Luningning na ang kanyang kaluluwa ay lumalabas sa kanyang katawan, unti-unting sumasama kay Benjamin. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay sumasabay sa tibok. Sa labas ng bilog, hindi nagpatinag ang mga kalaban. Mas lalo silang nagsumikap na sirain ang harang. Ang pinuno ay sumugod muli. Hawak ang sibat na balot ng kadiliman. Ngunit sa bawat paglapit niya ay biglang sumisiklab ang liwanag mula kina Luningning at Benjamin. Itinataboy siya palayo. Galit na galit siyang sumigaw. Hindi ninyo matatapos ang pagsasanib na iyan. Hindi kayo maaaring maging isa. Ngunit wala na siyang nagawa nang lalo pang tumindi ang enerhiya ng ritual. Sa kalagitnaan ng lahat ay muling nagsalita ang espiritu ng mananinuno. Ang huling hakbang ay sakripisyo. Kailangan ninyong isuko ang pinuksan niya ang kanyang mata at buong tapang na tumitig kay Benjamin. Hinding-hindi ako bibitaw. Anuman ang mangyari, sa iyo ko ibinibigay ang aking buhay. Kasabay nito ay mahigpit na hinawakan ni Benjamin ang kanyang kamay at tumugon. At ibinibigay ko rin ang akin, Luningning, sa iyo lamang ako. Sa sandaling iyon ay nagliwanag ang kanilang katawan at ang buong kagubatan ay binalot ng liwanag na halos kasing tingkad ng araw. Nagsimula na ang huling yugto ng kanilang ritual. Nagnangalit ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa habang patuloy ang pagsasanib ng kanilang mga kaluluwa. Ang liwanag na bumabalot kina Luningning at Benjamin ay lalong lumakas hanggang sa halos hindi na makita ng mga mortal na nanonood mula sa malayo. Ang mga kalaban ay nag-aatrasan, ngunit ang kanilang pinuno ay hindi sumusuko. Muli siyang sumugod, naglabas ng matinding dilim na nagmistulang badyong humahampas sa paligid. Ang mga puno ay nabuwal. Ang hangin ay umuugong na tila may daang tinig na sabay-sabay. Sa loob ng bilog, halos mawalan ng malay si Luningning. Ang bigat ng kapangyarihan ay halos hindi na niya makaya. Ngunit sa bawat sandaling nararamdaman niyang bumibigay siya, palaging naroroon ang kamay ni Benjamin na humihigpit ang pagkakahawak. Tiwala ka lang, bulong nito. Kahit siya man ay halos sumuko na rin. Sa sandaling iyon ay muling bumalik sa isip ni Luningning ang mga aral ng kanyang lola na laging sinasabi sa kanya na ang tunay na lakas ng isang albularyo ay hindi lamang galing sa dasal o halamang gamot, kundi sa pusong handang magsakripisyo. Nagpasya si Luningning na buuin ang lahat ng lakas na natitira sa kanya. Binitiwan niya ang huling bahagi ng orasyon na nakasulat sa pasulatan ng kanilang angkan. At sa bawat salita ay naramdaman niyang may bahagi ng kanyang kaluluwa ang tuluyang nagsanib kay Benjamin. Sa labas ng bilog ay sumiklab ang apoy na bughaw at tinaboy ang mga engkanto. Ang ilan ay nagsilaho at ang iba'y napaatras sa sobrang takot. Ngunit ang pinuno ay nanatiling nakatayo. Pilit na sinasalungat ang liwanag.
Muli sa gitna ng matinding liwanag ay ramdam ni Luningning na unti-unting nabubura ang hangganan sa pagitan ng kanyang kaluluwa at ni Benjamin. Ang kanyang puso ay tumitibok kasabay ng puso nito at ang kanilang hininga ay tila iisa na lamang. Ngunit kasabay ng pagkakaisa ay dumoble ang sakit. Parang may apoy na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nais niyang sumigaw, ngunit tinili niyang tiisin sapagkat alam niyang kung bibitaw siya ay mawawala ang lahat ng kanilang pinaghirapan. Sa kabila ng kanyang paghihirap ay naramdaman niyang may kakaibang lakas na nagmumula kay Benjamin. Habang mas lalong lumalalim ang kanilang pagsasanib, nagsimulang kumislap ang katawan ng engkanto sa liwanag na hindi pa niya nakikita. Ngumiti si Benjamin kahit namumutla. Luningning, nararamdaman mo ba? Sumpang ito, ikaw ang ilaw na kailangan ko. Napaluha siya sa narinig at lalo pang hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang kamay. Ngunit hindi pa rin tumigil ang pinuno ng mga kalaban. Sa huling pagtatangka, itinaas nito ang kanyang sibat at inipon ang lahat ng kadiliman upang tuluyang tapusin ang ritual. Sa sandaling iyon ay halos mabuwag ang bilog at nag-umpisa ng pumasok ang dilim. Ang mga tao sa baryo ay nagsigawan at ang ilan ay nagdasal, umaasang maililigtas sila. Ngunit bago pa man sumiklab ang sibat, biglang naglabas ng liwanag si Luningning mula sa kanyang mga palad. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang lakas na iyon, ngunit nadama niyang iyon ang bunga ng kanilang pinagsamang kaluluwa. Ang liwanag ay pumigil sa sibat ng pinuno, at isang malakas na pagsabog ang naganap. Napaatras ang mga kalaban at sa unang pagkakataon ay natakot ang pinuno. Imposible, isang mortal at isang isinumpang engkanto? Wika nito habang dahan-dahang umatras. Sa huling sandali ng ritual, bumulong si Benjamin kay Luningning. Huwag kang bibitaw. Isa na tayo. At sa pagsasanib ng kanilang tinig sa huling dasal, muling sumiklab ang apoy sa gitna ng bilog, mas maliwanag patay sa buwan at araw na nagsanib sa iisang kalangitan. Ang kanilang kapalaran ay nakasalalay na lamang sa huling tibok ng kanilang pinagsamang puso. Sumabog ang liwanag mula sa gitna ng bilog at kumalat ito sa buong gubat. Ang mga puno ay tila nagningning at ang hangin ay bumigat na parabang may banal na presensya. Ang mga kalaban ay isa-isang napaatras. Ang ilan ay napahiga sa lupa na parabang nawalan ng lakas. At ang iba namay tuluyang naglaho na parang abo na tinangay ng hangin. Ngunit ang pinuno ay nanatiling nakatayo, sugatan at naninginig. Hindi makapaniwalang ang dalawang nilalang na minamaliit niya ay nakagawa ng isang kapangyarihang higit pa sa kanyang inaasahan. Sa loob ng bilog, halos mawalan ng malay si Luningning. Ang kanyang katawan ay nanginginig, at ang kanyang mga mata ay halos mapapikit na sa sobrang bigat ng enerhiya. Ngunit bago siya tuluyang sumuko, ay naramdaman niya ang kamay ni Benjamin na mahigpit pa ring nakakapit sa kanya. Ang kanyang tinig ay mahina ngunit malinaw. Tapusin na natin ito, Luningning. Huwag mo akong iwan. Nagpatuloy siya sa pagbigkas ng huling bahagi ng orasyon. At kasabay nito ay sabay silang umusal ng mga salita ng sinaunang wika na naroon sa kasulatan.
Bigla silang binalot ng bughaw na apoy na umakyat hanggang sa ulap. Sa liwanag na iyon ay nakita nila ang kanilang mga sarili sa isang malawak na lugar na walang hangganan. Wala ng baryo, wala ng kalaban, tanging silang dalawa lamang. Narinig nila ang tinig ng espiritu ng kanilang mga ninuno. Ngayon ay dapat ninyong piliin. Magiging isa ba kayo sa liwanag o bibitaw at magpapakain sa dilim? Nagkatitigan silang dalawa at sa mga matang iyon ay nakita nila ang lahat ng alaala, lahat ng sakit at lahat ng pagmamahal. Mahal kita, bulong ni Luningning. At kahit saan pa tayo dalhin ng tadhana, ikaw at ako ay hindi na magkakahiwalay. Sa sagot niyan iyon ay yumakap sa kanya si Benjamin at sabay silang binalot ng liwanag. Sa labas ng bilog ay nasaksihan ng mga tao ang huling pagsabog ng liwanag na nagpabagsak sa pinuno ng mga kalaban. Ang gubat ay natabunan ng kapayapaan, ngunit sa loob ng liwanag ay nananatiling hindi pa tiyak kung sila'y makaliligtas o tuluyang magiging bahagi ng isa't isa. Mula sa malakas na pagsabog ng liwanag ay unti-unting nagbalik ang katahimikan sa gubat. Ang mga taong nakamasid mula sa baryo ay isa-isang lumabas mula sa kanilang mga pinagtataguan, nanginginig pa rin sa takot, ngunit sabik na malaman kung ano ang naging kapalaran ni Luningning at Benjamin. Ang mga naitirang engkanto ay nagsipagtakbuhan, hindi na naglakas loob na lumapit muli matapos masaksihan ang kapangyarihan ng ritual. Ang kanilang pinuno ay bumagsak sa lupa, sugatan at halos hindi na makagalaw. Nakatitig ito sa malayo na para bang hindi pa rin matanggap ang kanyang pagkatalo. Sa loob ng bilog, nakaluhod si Luningning halos mawalan ng malay. Ang kanyang dibdib ay mabilis ang pag-akyat at pagbaba, at ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Sa tabi niya ay si Benjamin, nakahiga at tila wala ng lakas. Agad siyang lumapit at niyakap ito. Takot na baka hindi na ito muling magising. Benjamin, huwag mo akong iwan. Natapos na nating ang lahat. Huwag ka nang bumitaw. Umiiyak niyang bulong. Saglit na katahimikan ang bumalot bago marahang dumilat ang engkanto at tinitigan siya ng may kahinaan, ngunit may ngiti. Nandito pa ako, Luningning, at dahil sa'yo, hindi na ako alipin ng sumpa. Napahagulhol si Luningning at mas lalo siyang napayakap sa kanya. Sa sandaling iyon ay naramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan na dumadaloy sa kanilang dalawa. Tila ba iisa na lamang ang kanilang hininga. Hindi man niya lubusang maipaliwanag. Samantala, ang mga taga-baryo ay nagsimulang lumapit, ngunit sa halip na galak, may halong takot ang kanilang mga mata habang pinagmamasdan si Luningning. Ang ilan ay bumubulong, nagtatanong kung siya pa ba ay tao at kung ligtas pa bang makisama sa kanya. Ramdam niya ang bigat ng kanilang pagdududa at kahit masakit, pinanggap niyang ito ang bagong simula ng kanyang laban. Ang sumpa ay tapos na. Ngunit ang hamon ng pagtanggap ng kanyang mga kababayan ay nagsisimula. Matapos ang tagumpay ng kanilang ritual, inakala ni Luningning na magiging madali na ang lahat. Ngunit nang bumalik sila ni Benjamin sa baryo, sinalubong sila ng malamig na mga titig at bulungan. Ang mga tao ay lumapit upang makita sila, ngunit halatang may pagdududa sa kanilang mga mata. Siya pa ba ang ating albularyo? Bulong ng isa. Hindi ba't kalahati na siyang engkanto? Dagdag ng iba. Kahit tinulungan niya ang lahat na mailigtas ang baryo, hindi maitatanggi na takot ang nangingibabaw sa puso. Ramdam ni Luningning ang kirot sa kanyang dibdib. Ang mga taong kanyang pinrotektahan ay ngayon nag-aalinlangan kung siya pa ba'y kabilang sa kanila. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit batid niyang walang salitang makapagpapabago agad sa kanilang isipan. Sa halip ay tumalikod siya at naglakad palayo. Dala si Benjamin na halos hindi pa ganap na nakakabawi. Nang makalayo sila, ay marahang nagsalita si Benjamin. Hindi madali ang pagtanggap ng mga tao. Ang takot ay natural kapag may nakikita silang hindi nila nauunawaan.
Huminto si Luningning at tinitigan ito. Ngunit masakit, Benjamin. Buong buhay ko ay ipinaglaban ko ang kaligtasan nila. Ngayon, tinitingnan nila ako na para bang isa na akong panganib. Hinawakan siya ni Benjamin sa balikat at mahigpit na tumingin sa kanyang mga mata. Luningning, tandaan mo na ang ginawa natin ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa atin. Ang ating pagmamahal ang nagligtas, at iyon ang hindi nila kayang maunawaan pa ngayon. Darating ang oras na makikita nila ang katotohanan. Sa mga salitang iyon ay bahagya siyang nakagaanan ng loob. Alam niyang ang kanilang laban ay hindi pa tapos. Habang naglalakad silang muli papunta sa gilid ng gubat, ramdam ni Luningning ang bigat ng kapalarang nakaatang sa kanilang dalawa. Hindi na lamang ito tungkol sa sumpa na kanilang nalampasan, kundi tungkol na rin sa pagtanggap ng mundo sa kanilang bagong pagkatao. Sa kanyang puso ay may pangako. Anumang mangyari, ipaglalaban niya ang kanyang lugar sa baryo at ang kanyang pagmamahal kay Benjamin, sapagkat iyon ang naging dahilan ng kanilang kaligtasan at ang magiging dahilan. Lumipas ang ilang araw matapos ang labanan at muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit sa likod ng katahimikan ay ramdam pa rin ni Luningning ang malamig na pagtrato ng ilan sa kanyang mga kababayan. Ang mga dating lumalapit upang magpagamot ay biglang nag-aatubili at ang ilan ay pumupunta lamang kapag talagang wala ng ibang paraan. May mga bata na ikinukubli ng kanilang mga magulang sa tuwing siya'y dumaraan at ang mga bulungan tungkol sa kanyang kakaibang dugo ay mas lalong kumalat. Kahit hindi niya ipinapakita, ramdam niyang sugat ito sa kanyang puso. Si Benjamin namay madalas tahimik lamang, ngunit alam niyang hindi nito nagugustuhan ang nakikita. Kung nais mong lumayo mula sa kanila, sasamahan kita. Wika niya isang gabi habang nakatanaw sila sa bituin. Ngunit umiling si Luningning. Ito ang aking tahanan. Dito ako lumaki. Dito ako natuto. At dito rin tayo nagtagpo. Hindi ko sila kayang talikuran kahit hindi nila ako lubos na nauunawaan. Sa kanyang mga salita ay naroon ang katatagan. Ngunit kasabay nito ang pangungulila sa dating mainit na pagtanggap ng kanyang baryo. Sa kabila ng lahat, may iilan pa ring naniniwala sa kanya. Isang matandang babae ang lumapit at nagpasalamat sa kanyang ginawa. Kung wala ka, marahil wala na kaming lahat ngayon. Hindi lahat ay bulag sa katotohanan, anak, sabi nito. Napangiti si Luningning at naramdaman niyang hindi pa tuluyang nawawala ang pag-asa. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Benjamin, nakaupo si Luningning sa labas ng kanilang kubo. Tinitingnan niya ang buwan na para bang may kausap. Alam niyang hindi pa tapos ang kanilang laban. Ang sumpa ay naputol, ngunit may bagong misyon na naghihintay sa kanila. Ang muling pagkamit ng tiwala ng baryo at ang pagpapakita na ang pagmamahala nila ni Benjamin ay hindi dapat katakutan, kundi igalang bilang tulay ng dalawang magkaibang mundo. Habang lumilipas ang mga linggo, ay lalo pang nahirapan si Luningning na harapin ang pagdududa ng kanyang mga kababaryo. Bagamat may iilan na nagsimulang bumalik upang humingi ng kanyang tulong, marami pa rin ang nag-aatubili. Ang ilan ay tahasang nagsasabing baka mas lalo lamang silang mapahamak kung hahayaan nila ang albularyong kalahating engkanto na manggamot sa kanila. Masakit para kay Luningning ang mga salitang iyon, lalo't alam niyang buong buhay niya'y itinaya niya upang mailigtas ang baryo. Ngunit pinili niyang manahimik, samantala si Benjamin ay nagsimulang mapansin ang pagbabagong nararamdaman ni Luningning. Mas tahimik na ito, madalas nag-iisa, at kung minsan ay lumuluha ng palihim. Lumapit siya isang gabi at marahang hinawakan ang kanyang kamay. Alam kong nahihirapan ka. Kung nais mo, aalis tayo sa lugar na ito at hahanapin ang mundong mas tatanggap sa atin. Ngunit umiling si Luningning.
Hindi ako aalis. Hindi ko matatakbuhan ang lugar na ito. Kung tunay ang pagmamahalan natin, dapat nating harapin ang lahat, pati ang mga taong hindi pa kayang umunawa. Napangiti si Ben, ngunit ang kanilang relasyon ay nagsimulang subukin ng mga bisig ng pangungutya. Isang araw, may ilang kabataan ang nanghahas magsabi ng masasakit na salita kay Luningning habang siya ay naglalakad sa palengke. Hindi ba't niligtas ka ng engkantong minahal mo dahil kalahati ka ring nilalang na gaya niya? Sigaw ng isa. Hindi na siya nakapagsalita at nagpatuloy lamang sa kanyang paglalakad. Ngunit sa loob niya ay naramdaman niyang unti-unti siyang nilalayo ng mundo na kanyang minahal. Nang gabing iyon ay kinausap siya ni Benjamin. Kung patuloy mong dadalhin ang bigat na ito ng mag-isa, baka tuluyan kang masaktan. Hayaan mong ako ang maging sandigan mo. Napayakap si Luningning sa kanya at doon niya inamin ang lahat ng kanyang pangamba. Sa sandaling iyon ay muling tumibay ang kanilang ugnayan at napagtanto nilang ang kanilang pagmamahal ay siyang tanging lakas na mag-isang umaga. Habang abala si Luningning sa pagtitimpla ng mga halamang gamot, napansin niyang kakaiba ang ihip ng hangin. Hindi ito tulad ng karaniwang simoy na dumaraan sa kanilang baryo, kundi may dalang bigat at malamig na enerhiya. Sa kanyang puso ay dama niyang may paparating na bagong pagsubok. Nang lumabas siya, nakita niya ang ilang kababaryo na nakatingin sa kanya at sa mga mata nila ay hindi lamang takot, kundi pati pagtatanong kung siya pa ba ang kanilang dating albularyo. Sa halip na magalit ay pinili niyang ngumiti, ngunit sa kanyang kalooban ay lalong kinagabihan. Habang nakaupo sila ni Benjamin sa ilalim ng mga bituin, binalikan niya ang lahat ng nangyari. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin ang mga tingin nila, wika niya. Ngunit sumagot si Benjamin na may banayad na tinig. Luningning, hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa lahat. Ang pagmamahal mo sa kanila at ang ginawa mong sakripisyo ay sapat na. Hindi mo kailangang suklian ng pagtanggap ang bawat kabutihang ibinigay mo. Ngunit kahit sa mga salita ni Benjamin ay hindi niya maiwasang maramdaman ang bigat ng tanong. Hanggang kailan ba siya magtitiis sa ganoong sitwasyon? Sa mga araw na sumunod, napansin niya ang pagbabago sa sarili. Ang dating masiglang pakikisalamuha sa mga tao ay napalitan ng katahimikan. Mas pinili niyang manatili sa tabi ng gubat kaysa makisalubong sa mga mata ng mga taong may panghuhusga. Ngunit hindi ibig sabihin nito'y sumuko siya. Sa halip, ginamit niya ang oras na iyon upang higit pang palakasin ang kanyang kakayahan. Natuklasan niyang sa bawat dasal at paggamit ng mga halamang gamot ay may mas malalim pa siyang nakukuhang kapangyarihan. Marahil dahil sa dugong dumadaloy sa kanya, alam ni Luningning na darating ang araw na kakailanganin niyang gamitin muli ang lakas na iyon. Hindi lamang upang ipagtanggol ang kanyang sarili at si Benjamin, kundi upang patunayan na kahit kalahati siya ng mundo ng mga engkanto, nananatili pa rin siyang albularyo ng kanyang baryo at handang maglingkod sa kanila kahit hindi siya lubos na tanggap. Dumating ang araw na muling sinubok si Luningning. Isang bata mula sa baryo ang nagkasakit nang hindi maipaliwanag. Nilapitan siya ng mga magulang nito, nanginginig at puno ng pagdududa. Kung totoo ngang wala ka ng ibang hangaring kundi ang tumulong, ipakita mong kaya mong iligtas ang aming anak. Wika ng ama ng bata. Ramdam ni Luningning ang bigat ng kanilang salita, ngunit hindi niya pinahalata. Agad niyang tinanggap ang bata at dinala sa kanyang kubo. Doon niya inumpisahan ang paghalintulad sa sakit. Napansin niyang kakaiba ang enerhiya na bumabalot sa bata. Tila bakas ng naiwanang sumpa mula sa mga engkantong lumusob noon. Ginamit niya ang mga halamang gamot, ngunit alam niyang hindi iyon sasapat. Kaya pumikit siya at nagsimulang bigkasin ang mas malalalim na dasal na dati hindi niya ginagamat. Habang ginagawa niya ito, biglang dumaloy ang kaibang liwanag mula sa kanyang mga palad.
Napansin ito ni Benjamin na nakatayo sa tabi niya. Iyan ang kapangyarihan ng dugong taglay mo, bulong nito. Habang patuloy na dinadaluyan ng liwanag ang bata, unti-unting nagbago ang kulay ng balat nito at nawala ang kaibang init na pumipinsala sa kanyang katawan. Ilang sandali pa, nagmulat ng mata ang bata. Nang marinig ng mga magulang ang boses ng kanilang anak, ay napaluha sila at agad na yumuko kay Luningning. "Patawad," sabi ng ina. "Pinagdudahan ka namin, ngunit ikaw pa rin ang nagligtas sa aming anak." Hindi nagsalita si Luningning, bagkus ay mumiti lamang at niyakap ang bata. Sa kanyang puso, alam niyang iyon ang pagkakataong hinihintay niya. Ang muling maipakita sa kanila na kahit kalahating engkanto ang kanyang dugo, nananatili siyang albularyo ng baryo. Ngunit alam din niya na hindi lahat ay madaling magbabago ng pananaw. Habang pinagmamasdan niya ang mga kababayan na nakatingin pa rin sa kanya ng may alinlangan, napagtanto niyang ang laban niya ay hindi matatapos sa isang tagumpay. Kailangan pa niyang patuloy na patunayan ang kanyang sarili at higit sa lahat, ipakita na ang kanyang pagmamahalan kay Benjamin ay hindi kailanman magiging dahilan ng kapahamakan, kundi isang tulay tungo sa mas ligtas na bukas. Lumipas ang ilang linggo mula nang mailigtas ni Luningning ang bata, ngunit nanatiling hati ang baryo sa pagtanggap sa kanya. May ilan na muling nagtitiwala at lumalapit upang magpagamot, ngunit may mga tao ring nananatiling malamig ang tingin na para bang naghihintay lamang ng pagkakataong ipakita na siya'y panganib pa rin. Ang bigat ng kanilang pagdududa ay araw-araw niyang nararamdaman. At kahit si Benjamin ay nakikita ang pasakit na iyon. Kaya isang gabi, habang nakaupo sila sa ilalim ng mga punong kahoy, nagpasya si Benjamin na magsalita. "Kung nais mo, aalis tayo rito. May mga lugar na mas handang tumanggap ng kakaiba. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo sa mga taong hindi naniniwala." Ngunit umiling si Luningning. "Hindi ko sila kayang iwan. Kahit hindi." Ngunit sa mga oras na yon, dumating ang panibagong dagok. May isang nilalang mula sa kagubatan ang biglang sumalakay sa baryo. Isang mabangis na engkantong hindi nila nakaharap noon. Mas malaki at mas mabagsik kaysa sa mga nauna. Ang mga tao ay nagsitakbuhan at muli ay si Luningning ang tinawag. Nakita niya ang takot sa kanilang mga mata. Ngunit kasabay nito'y naroon din ang pag-asa na siya'y muling magliligtas. Agad siyang lumapit. Dala ang kanyang mga halamang gamot at mga orasyon, ngunit alam niyang kakailanganin niya ang tulong ni Benjamin. Magkasama silang humarap sa nilalang. Si Benjamin ay gumamit ng kanyang kapangyarihan habang si Luningning naman ay nagsalita ng mga dasal na bumabalot sa kanila ng proteksyon. Ang labanan ay tumagal ng ilang oras, ngunit sa huli ay nagapi nila ang mabagsik na engkanto. Pagbagsak nito ay narinig nila ang mga hiyawan ng mga tao, hindi hiyaw ng takot kundi ng pasasalamat. Sa gabing iyon, unang beses na muling naramdaman ni Luningning na may pag-asa pa siyang uling mahalin ng kanyang baryo. Ngunit kasabay ng tagumpay na iyon ay tanong na hindi mawala sa kanyang isipan. Hanggang kailan sila kakalabanin ng mga nilalang mula sa kagubatan at hanggang saan niya kayang ipaglaban ang kanyang pwesto sa dalawang magkaibang mundo na patuloy na nagbabanggaan. Matapos nilang mapabagsak ang mabagsik na engkantong sumalakay, muling bumalik ang katahimikan sa baryo. Ngunit hindi tulad ng dati, ngayon ay may halong pag-asa ang mga mata ng mga tao habang nakatingin kay Luningning at kay Benjamin. Maraming lumapit upang magpasalamat at ang ilan ay nagsimulang yumuko bilang tanda ng paggalang. Para kay Luningning, ito'y tila unang hakbang tungo sa muling pagtanggap ng kanyang mga kababayan. Gayunpaman, alam niyang hindi pa rin sapat iyon upang tuluyang mawala ang kanilang takot. Habang naglalakad sila ni Benjamin pauwi, nag-usap sila tungkol sa kanilang hinaharap. Unti-unti na silang natututo, wika ni Benjamin.
Ngunit ang laban natin ay hindi pa dito nagtatapos. May mas malalakas pang darating. Sapagkat alam ng kanilang mundo na nilabanan natin ang sumpa. Napabuntong hininga si Luningning. Kung ganoon, hindi lamang ako ang kailangan maging handa. Pati ang baryo ay dapat matutong tumayo at lumaban. Sa kanyang isip ay nabuo ang ideya na turuan ang mga kababayan niya ng ilang paraan ng pagprotekta. Hindi upang sila ay maging tulad niya, kundi upang may lakas silang ipagtanggol ang kanilang sarili kapag wala siya. Kinabukasan, tinipon niya ang ilan sa mga matatanda at kabataan upang ipasa ang mga simpleng dasal at ritual na nagmula sa kanyang lahi. Marami ang nag-aatubili, ngunit may iilan ang kusang lumapit at gustong matuto. Isa itong mahalagang hakbang para kay Luningning dahil sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya na muling may nagtitiwala sa kanya. Samantala, si Benjamin ay tahimik lamang na nakatingin, puno ng paghanga sa tapang ng dalaga. Sa gabi, habang magkahawak kamay silang nakatanaw sa buwan, marahang nagsalita si Benjamin. Ikaw ang tulay, Luningning. Dahil sa iyo nagkakaroon ng pagkakataon ang dalawang mundo na magkaunawaan. Napangiti siya at sumandal sa balikat nito. Sa kanyang puso ay dama niyang nagsisimula na ring maniwala ang baryo. Ngunit kasabay nito'y alam niyang ang mas mabigat na pagsubok ay paparating pa lamang. Habang dumarami ang natututo mula kay Luningning, hindi rin maiiwasan ang pagtutol ng iba. May ilan pa ring lantaran siyang kinukwestiyon, sinasabing ang kanyang itinuturo ay hindi para sa tao, kundi para lamang sa mga nilalang na gaya ni Benjamin. Ang mga bulungang ito ay kumalat hanggang sa maging dahilan ng muling pagkakahati ng baryo. Sa isang pulong na tinipon ng mga matatanda, diretsahang tinanong si Luningning kung ang kanyang hangarin ba ay tulungan ang lahat o dahan-dahang gawing bahagi ng mundo ng mga engkanto ang kanilang baryo. Mahigpit ang kanyang pagtindig at walang takot na sinabi, "Ako'y ipinanganak dito, lumaki dito at maglilingkod dito hanggang sa aking huling hininga. Ang aking dugo man ay may halong engkanto, hindi nito binabago ang aking katapatan." Ngunit sa kabila ng kanyang mga salita, nanatili pa ring hati ang opinyon ng mga tao. Sa mga gabing tahimik, ay madalas siyang mapaisip kung tama pa ba ang kanyang mga hakbang. Dumudulog siya sa tabi ng ilog at nagdarasal, humihingi ng gabay mula sa mga ninuno. Sa bawat bulong ng hangin at kislap ng tubig, ay tila may kasagutang dumarating. Magpatuloy siya sa kanyang ginagawa, sapagkat iyon ang kanyang itinakdang landas. Nakikinig si Benjamin sa kanya at madalas na nagbibigay ng lakas ng loob. Hindi ka dapat panghinaan, Luningning. Aniya, kung hindi ikaw, sino pa ang magiging tulay ng dalawa? Ngunit kasabay ng lahat ng ito, may mga kakaibang palatandaang nagsimulang lumitaw. Sa malalayong bahagi ng gubat, may mga aninong dumaraan sa gabi. Ang mga hayop ay tila nababalisa at ang hangin ay mas madalas na nagdadala ng bulong na hindi mawari. Alam ni Luningning at ni Benjamin na hindi pa tapos ang panganib. Kung may darating mang mas mabigat na kalaban, kailangang buo na ang loob ng kanyang baryo upang muling lumaban. Sa kanyang puso, dama niyang ang pagsubok na susunod ay siyang magtatakda kung tunay nang natanggap siya bilang tagapagtanggol nila o itatakwil pa rin bilang ibang nilalang. Isang gabi, habang nagtitipon ang mga tao sa gitna ng baryo, dumating si Luningning at si Benjamin upang kausapin ang lahat. Alam niyang hindi niya maaring hayaan na manatiling hati ang kanilang damdamin. Kung nais ninyong malaman ang totoo, narito ako upang ipakita sa inyo na ang aking dugo ay hindi dahilan para iwanan ko kayo. Wika niya. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang, ngunit may halong pakiusap. Tumayo ang isa sa mga matatanda at diretsahang nagsabi, "Paano kami makakatiyak
na ang iyong kapangyarihan ay hindi balang araw magiging tahimik ang buong baryo, hinihintay ang kanyang sagot. Huminga ng malalim si Luningning bago nagsalita. Hindi ko kayang baguhin ang aking pinagmulan, ngunit kaya kong piliin kung paano ko gagamitin ang aking lakas. At pinili kong gamitin ito para sa inyo. Sa sandaling iyon ay marahang lumapit si Benjamin at inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Kung may pagdududa kayo sa kanya, tingnan ninyo na lang ang ginawa niyang sakripisyo. Siya ang dahilan kung bakit ligtas pa ang baryong ito. Wala siyang utang na loob sa akin o sa inyo, ngunit pinili niya kayong ipaglaban. Nagbulungan ng mga tao at unti-unting lumambot ang kanilang mga mata. Ang ilang kabataang tinuruan ni Luningning ng mga dasal ay lumapit at nagsalita. Totoo ang kanyang itinuturo. Tinulungan niya kaming maunawaan na ang lakas ay hindi laging pananakot, kundi proteksyon. Ang simpleng pahayag na iyon ay nagbigay ng bagong pag-asa kay Luningning. Sa gabing iyon, nagsimula ng tanggapin ng ilan ang katotohanang bahagi na siya ng kanilang komunidad, kahit iba ang kanyang pinagmulan. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang ito'y unang hakbang pa lamang. Ang tunay na pagsubok ng pagtanggap ay darating kapag muli silang hinarap ng mas mabigat na banta. Hanggang sa oras na iyon, pinangako niya sa sarili na ipapakita niya na ang kanyang pagmamahal sa baryo ay higit pa sa takot na bumabalot sa kanila. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting nagbago ang ihip ng hangin sa baryo. Ang mga taong dati malamig ang tingin kay Luningning ay nagsimulang magpakita ng paggalang. Kapag siya'y dumaraan, may ilan nang bumabati at may mga batang lumalapit muli sa kanya upang magpaturo ng halamang gamot. Hindi man lahat ay lubusang ng tiwala, ramdam niyang unti-unti na siyang tinatanggap. Ang kanyang puso ay napuno ng ginhawa, lalo na't naroon si Benjamin na laging nakahandang ipaalala na hindi siya nag-iisa. Ngunit kasabay ng pagkakaroon ng bagong pag-asa ay ang pagsulpot ng panibagong hamon. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang buong baryo, biglang lumitaw ang mga engkantong dati nang umatras. Hindi sila nagsimula ng labanan, bagkus ay lumapit sa baryo na tila may pakiusap. Ang kanilang pinuno ay wala na at sila'y naguguluhan kung saan tutungo. Nagpakumbaba ang isa sa kanila at lumapit kay Luningning. Kung tunay ngang ikaw ang tulay ng dalawang mundo, patunayan mo. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Nagulat ang lahat sa mga salitang iyon. Ang mga taga-baryo ay muling natakot sapagkat hindi nila inaasahang makikipag-usap ang mga engkanto. Ngunit tumindig si Luningning at nagsalita. Kung nais ninyong kapayapaan, kailangan nating magsimula sa pagtitiwala. Hindi madali, ngunit posible. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at pag-asa. Hawak ang kamay ni Benjamin. Nagbigay siya ng pangakong magiging gabay sila. Ang mga tao ay nag-aalinlangan. Ngunit nakita nila sa mga mata ng mga engkanto ang pagod at pagnanais na magbago. At sa gabing iyon, unang beses na nagsama sa iisang lugar ang mga mortal at mga engkanto ng walang tahas. Sa ilalim ng buwan, nagsimula ang isang bagong kasunduan. Para kay Luningning, yun ang unang hakbang tungo sa tunay na kapayapaan. Isang pangarap na noon ay tila imposibleng mangyari. Ngunit ngayoy, unti-unti nang nagiging totoo. Makalipas ang ilang linggo, mula nang magsimula ang kasunduan, muling tinipon ni Luningning ang mga tao at mga engkanto sa gitna ng baryo. Ang mga sulo ay nakasindi at sa ilalim ng liwanag ng buwan ay nagsimula siyang maglatag ng isang ritual ng kapayapaan. Ang bilog ay binuo mula sa mga halamang gamot at batong banal na iniwan ng kanyang mga ninuno. Sa gitna nito ay nakatayo siya at si Benjamin, magkahawak kamay habang ang mga tao at mga engkanto ay nakapaligid. Ngayong gabi, wika ni Luningning, isinasama natin ang ating mga puso at kaluluwa, isa-isang lumapit
ang mga matatanda ng baryo at nagbigay ng kanilang dasal. Pagkatapos ay lumapit din ang mga engkanto at binigkas ang kanilang sinaunang panata. Sa bawat salitang ipinagsalita nila, ang hangin ay tila nagiging mas magaan at ang apoy ng mga sulo ay kumikislap na parang sumasang-ayon. Muling umalingaw-ngaw ang tinig ng espiritu ng kanilang mga ninuno. Kung tunay ang inyong hangarin, ang sumpa ng digmaan ay matatapos. Nagsimulang umikot si Luningning sa bilog, sabay bigkas ng orasyon. Kasabay nito ay hinigpitan ni Gainhamin ang hawak sa kanyang kamay at dama niya ang init na hindi lamang nagmumula sa kanilang pagsasanib ng kaluluwa kundi pati na rin sa kanilang pagmamahalan. Habang lumalakas ang kanilang tinig, isang liwanag ang bumalot sa buong baryo. Ang mga tao at mga engkanto ay nakaramdam ng kapayapaan na matagal na nilang hindi naranasan. Ang takot at galit ay tila natunaw, napalitan ng pag-asa at pagtitiwala. Noong matapos ang ritual, tumingin si Luningning sa kanyang mga kababaryo at nakita ang mga ngiti sa kanilang mga labi. Hindi na ito ngiti ng pagdududa, kundi ng pagtanggap. Si Benjamin ay marahang yumuko at bumulong. Natupad na, Luningning. Ang ating pagmamahalan ang naging tulay ng dalawang mundo. Napaluha siya at niyakap ito ng mahigpit. Sa gabing iyon, tuluyang nagwakas ang lumang sigalot. Ang mortal at engkanto ay nagsimulang maglakad sa isang landas. At sa puso ni Luningning, alam niyang natagpuan na nila ang kanilang tunay na tahanan, isang mundong pinagbuklod ng pag-ibig at